Blessed day everyone, this is your brother Hil Angeles and you are watching Magbantay TV. So for today I'll be going to share to you why do we need to share the gospel or why do we need to evangelize. So mamaya po ay makikita nyo po marami po mga tao na sabi nga ay magwi-witness na kung saan different people of different opinions. Makikita nyo po na mamaya kung ano yung mga opinion nila sa pagpapahalaga sa ipahayag pa yun. Ate, ano pangalan mo? Michelle Tenorio. Michelle Tenorio. Ay, kilala ko mga taga Tenorio dito. So may tatanong lang ako sa iyo, ate. Sa palagay mo ba sa panahon na to, mahalaga pa na ipahayag ang salita ng Diyos? Ay, opo. Kasi marami na po nakakalimot. Marami na po nakakalimot. Kahit po pandemic. Kahit lalo na nitong pandemic. Bakit sa palagay niyo mahalaga na ipahayag ang ebanghelyo sa mga panahon na to? Mahalaga pa ho bang ipahayag ang ebanghelyo sa panahon na to o hindi na? Sa palagay niyo po? Tatalong nga tayo. Pabigat na tanong na eh. Mahalaga po ba sa palagay ninyo na ang ebanghelyo ay madinig pa ng mga tao? Kanya-kanyang paniwala yan eh. O, kanya-kanya paniwala. Isabihin, kaya po ba nating mabuhay na walang ebanghelyo? Hindi niyo din po alam. Sige pa, maraming salamat po sa opinion mo, Nay. O hindi? Opo, pwede po yun. Mahalaga. Mahalaga po, mahalaga. Sa palagay mo, mabubuhay ang tao kahit hindi siya makapagbasa ng salita ng Diyos? Hindi pwede. Kinakailangan makapagbasa tayo ng salita ng Diyos. So yun. Ano na to, mahalaga pa na ipahayag pa yung salita ng Diyos. Yung Bible. Hindi ko check kung ano eh. Walang kalam-malam ng mga ganyan. Wala po kayo kalam-alam. Oo, hindi lang po. Mahalaga pa ho ba sa panahon na to? Kailangan natin ng salita ng Diyos. Ate, sa palagay niyo po ba mahalaga ang salita ng Diyos na ipahayag pa sa mga panahon na to? Opo. Sa palagay niyo po ba mahalaga pa na ang salita ng Diyos ipahayag sa mga panahon na to? Kaya niyo po bang mabuhay na wala salita ng Diyos? Ano na, sa palagay niyo, mahalaga, pwedeng mabuhay ang tao nang wala salita ng Diyos? Kaya? Pwede tayo mabuhay nang wala salita ng Diyos? Hindi. Sa palagay mo, mabubuhay ang isang tao nang wala salita ng Diyos? Hindi. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kuya, sa palagay mo, kaya mo mabuhay nang wala salita ng Diyos? Hindi. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Mahalaga pa na ipahayag ang salita ng Diyos sa panahon na to. Ate, tanggapin niyo po. Mahalaga po na maipahayag sa mga tao para maintindihan nila ang... Para mas maintindihan pa. So mahalaga po ba ho sa inyo? Mahalaga po talaga sa akin ang... Ano po ako ng opinion sa mga tao kung gano'ng kahalaga sa tao na ipahayag pa yung salita ng Diyos sa mga panahon na to? Ano, sa iglesia ka? Hindi po. Born again po. Born again Christian. Para yung mga taong nalilito. Sa palagay niyo po ate, mahalaga pa sa panahon na to na ibahagi ang salita ng Diyos? Oo naman. Para magkaroon ng tiwala ang tao sa lahat. Ibig sabihin po, pwede po ba ang tao na mabuhay nang wala salita ng Diyos? Ba, hindi pwede. Hindi pwede. Patay. Oh. Dahil sa isang ano po. Kaya May Bible po ba kayo sa inyo sa bahay niyo? nag-aaral lang sa... Kailan po yung huling panahon na nabasa niyo po yung Bible? Gabi-gabi naman binabasa Oo. ko yun. Eh, maganda po yun. Maganda po. Kasi para yun ang buhay mo sa araw. Oh, yes po. Yun na nga ang buhay mo, yun na rin ang salita mo. Amen. Tama po yan. Para God bless. pagkain mo sa araw-araw. Okay po. Maganda sagot po. Talaga na mayroong isang grupo alam po sa mga taong mga na minsan nawawala na sa Panginoon. Ay, tama po. Magandang sagot po. Malapit po sa atin ang karya ng Diyos pag ganun po yun na yun. Mahuwan po natin. Marami pong salamat sa kayo naman yung sa amin na kayo ay nagpahayag sa amin. Tatanong ko lang kuya, sa palagay mo ba sa panahon na to mahalaga pa na ipahayag ang salita ng Diyos? Mahalaga. Kailangan. Mahalaga. Sa palagay niyo po ba ang tao kayang mabuhay, pwedeng mabuhay na walang salita ng Diyos? Sa'yo ate. Sa palagay mo ang tao pwedeng mabuhay na walang salita ng Diyos? Pwedeng mabuhay ang tao Nang walang salita ng Diyos, na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nag-aaral. Sa'yo kuya. Hindi, kailangan may Diyos. Sa'yo kuya. Abi, kailangan may... May Bible po ba kayo sa inyong bahay? Hindi na ako magamit. Hindi na magamit. Kasi ano po natin ginagawa, nagsisimba. Talaga Nagsisimba. Simba. Doon kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ate, kailan yung huling nakadinig ka ng salita ng Diyos?
Sa'yo kuya, kailan yung huling pakinig mo ng salita ng Diyos? Tagal na rin. Sa'yo kuya? Matagal. In the book of Mark chapter 16 verse 15, the Lord told us, preach the gospel in all the world, and for those who would believe and is baptized will be saved, but for those who will not believe, they will be condemned. Also in John 3 verse 36, the word says, for those who would believe, they will have eternal life, but for those who would not believe, they will not have eternal life, and the wrath of God will remain to them. So ngayon po, sabi nga whether you are a pastor or ordinary members of the church, we are obliged to proclaim the gospel. We are obliged to share the gospel simply because this is what the Lord mandated. Sabi nga ng Lord, for those who would believe, they will be saved. And for those who would believe and is baptized will be saved. So we as a Christians, we are not only meant to be saved, but we are also meant to save others' life, especially the lost. So bayaan nyo pong basahin ko sa inyo isang aklat po, ay isang aklat na kung saan I was convicted more to share the gospel. In the book of Ezekiel chapter 3 verse 16, ang sabi po rito, pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Pakinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ngang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo iyon pananagutan. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya. Mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. So, kaya po tayo meron channel ng Magbantay TV, ay dahil po dito sa aklat ng Ezekiel na kung saan ay inatasan ng Panginoon si Ezekiel na siya yung bantay, or sa English siya yung watchman, na kung saan ang role po ng watchman is to be the spokesperson of God, o sila yung nagbibigay ng warning sa mga tao na kung saan namumuhay na sa kasalanan, sa mga tao na nagiging ungodly, hindi na namumuhay sa katuwiran ng Diyos. So sa mga panahon po natin, nga po ba natin kinakailangang ipahayag ang salita ng Diyos? Kung bubuksan po natin ang ating mga mata, sabi nga talamak na po ang kasalanan, talamak na yung kasamaan. Gaya po ni 2 Timothy chapter 3 verse 1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. So ito po yung mga nangyayari sa panahon na ito, na sabi nga karamihan po ng mga tao hindi nalubusan nakapagbibigay ng panahon sa Panginoon. Believers, we are Christians, we are also meant to save others, and I have here some tracts na kung saan ay ginagamit natin para makapag-share po tayo ng word ng Lord. Sabi nga kailangan lamang po ay lakas ng loob at conviction natin na yung mga tao na ito ay kailangan din makarinig ng salita ng Diyos. Ito nyo yung opinion nila kung gaano kahalaga na sa mga panahon na ito ay ipahayag pa yung salita ng Diyos.
At maraming magsasabi of course na mahalaga ang salita ng Diyos, pero ilan lamang po ang nakakaunawa ng tunay na nakahalagahan kung sino yung talagang handang makinig. At maring sila ay may Bible pero hindi na napapahalagahan sa kanilang mga tahanan. So yun po, encouragement lang po itong topic na ito, na whether you are a Christian or non-Christian, encouragement po ito sa bawat isa na maging masigasig po tayo sa panahon na ito, dahil naniniwala po ako na Panginoon ay malapit nang dumating. Dalawa lamang po yung point na ating pag-aaralan ngayon. Why do we need to evangelize, or why do we need to proclaim the gospel? Simply because this is mandated to us by the Lord Jesus Christ. As the Lord says in Mark chapter 16 verse 15, go ye to all the world and preach the gospel. For those who would believe and is baptized will be saved, but for those who will not believe, they will be condemned. Same thing in John chapter 3 verse 36. For those who would believe to the Son of they will have eternal life. But for those who would reject the Son of Man, they will not have life, and the wrath of God will remain to them. Preaching the gospel is mandated to us, and kailangan po ng tao sa mga panahon na ito na makapag-share po tayo ng Word of God. Marami po tao, sabi nga nito, pag tinanong mo kung sila iligtas na, hindi nila alam kung ano yung sasagot. At bihira po sa tao sa panahon na to na nakakalam kung ano yung pangako ng Lord, kung ano yung pinangako ng Panginoon. Po ng John 3:16, ito po ay isang pangako ng Panginoon. Yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ganyan din po, gaya na sinabi ko kanina sa John 3:36, na sino man sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino man kumilala sa anak sa harapan ng mga taong makasalanang ito ay kikilalanin din ng anak oras na siya ay humarap sa Ama doon sa langit. Subalit ang itatwa o pagtawanan ang salita ng Diyos o ang Panginoong Jesus dito sa taong makasalanan dito sa mundo, pag pinagtawan po natin ang salita ng Diyos sa mga nagpapahayag at mga ipinapahayag nila salita ng Diyos, mga kapatid, at sabi po doon ay hindi po ikakatwa din po tayo ng Ama. Pagtatawanan din po tayo ng Ama oras na tayo ay humarap sa kanyang kaharian. Kaya sa mga oras po na ito, sabi nga mabigyan po natin ng halaga ang salita ng Diyos. Ang mundong ito ay mapanlin lang, maraming mga daya ang mundong ito. At gaya po ng warning sa atin ng Lord sa 1 John chapter 2 verse 15. Sabi doon is, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the craving of sinful men, the lust of his eyes, and the boasting of what he does not come from the Father, but from the world. The world and its desires passed away, but the man who does the will of God lives forever. So, marami tao nagsasabi na kilala nila ang Panginoong Jesus at sumasampalataya sila sa Panginoong Jesus. Pero ito po yung bunga upang yung tunay na pananampalataya, na kung tayo po ay tunay na sumasampalataya sa Panginoon, magkakaroon po ng bunga at magandang bunga ang ating buhay. Gaya po na sinabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya'y bagong nilalang. At ang lumang pagkatao ay wala na, at siya ngayon ay bagong pagkatao na. Everyone who have watched this video have encouraged na patuloy po tayo na mag-evangelize at magpahayag ng salita ng Diyos. So this is your brother Hil Angeles, and continuously support this channel, Magbantay TV. Please do subscribe, like, comment, and share this video to your friends. So God bless everyone. See you.